Mayong buntag sa tanan. Amen. Welcome to our Sunday School. It's good to see you this morning. Salamat na kasayuta. Atong sugdan na to ang unang bahin sa itong pagpanagtigom. Good morning sa itong mga kaigsuunan na sa online karon sa FB Live. O di na ta mulingi dito sa taas. Direct na nga to ang view karon sa to ang camera. Salamat sa to ang maabtikon nga igsoong Brother Nonoy. Let's all stand. Mag-awit na o sa kaawit, Heavenly Sunlight. I will sing the J's a cappella. Okay na ma'am, ay napagdali-dali. Praise the Lord. Let's always remind ourselves that bahalag daghagdag sa kinabuhi, di gid pwede nga mangitngitan atong kasing-kasing. Kay naay kahayag diha ni Kristo. We are walking in sunlight sa tanan natong panaw sa kinabuhi. Over the mountains to the deep valleys atong life. Sing, walking in sunlight all of my journey, over the mountains to the deep vale. Jesus has said, I'll never forsake thee, promise divine that never can fail. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Shadows around me, shadows above me, never conceal my Savior and guide. He is the light, in Him is no darkness, ever I'm walking close to His side. Heavenly sunlight, glory divine. Maabay kahayag niyong kasing-kasing karon. Mangitngitan tungod sa utang, nangitngitan tungod sa kabalaka, dili angay. Kay nay kahayag kay anian nato sa Ginoong Hesus. Father, thank you Lord for being with us always, and you have promised you will never leave us nor forsake us. And thank you for your grace nga gihatag nga magtaabot mi sa balay tigumanan on time or before time. And thank you for the brethren who made effort nga makapasinungog kanimo pinaagi sa pag-anhi og sayo. We pray ang panaw sa mga kaigsunan namo pagpaingon diri nga maghanaw hawan silang mga dalanon bisan pa man o Dios maghatag nila og safe travel. We ask you humbly, Father, to bless your servant this morning. Tagay kaalam, tagay gahom, ug kapuno diha sa imong balang espiritu. Tugyan namo ang lesson karon nga maka-remind ka namo sa mga importanteng prinsipyo sa adlaw-adlaw namong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Kanimo among gitugyan ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Before we'll sit down, let's open our Bible in the book of Acts, chapter 20, verse 35. Mark, palihog ko ng bangko. Dere ko no, Mark. If you have your Bibles with you, Acts chapter 20, verse 35. Together let us read. Ready? Read. I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said,
It is more blessed to give than to receive. Mituo bataan eh. Of course, we should. Kay mas bulahan ang muhatag kaysa sa mudawat. Palihog manglingkod. We believe that there's more happiness in giving than in receiving. Mituo ta na. Amen. Ngano mituo ta kay migisulti man sa Bible. And in fact, mismo si Apostle Paul miingon siya nga gisulti ni Ginoong Hesus, though not recorded in the Gospels, but I believe this is a special nga revelation nga to kaniya nga sa iya agi pasulat ang maong sentence, not Paul, sorry. Yes, Paul. Gi-record ni Luke because Luke was the writer of the book of Acts. It is more blessed. We want blessing in life. And many times, dili na to ikadinay basta makadawat ta, mingon ita, gi-bless kay kus Ginoo karon kay nakadawat ko. Of course, we do not deny nga ang pagdawat, blessing. Napa mo diya? mo post din ta nga daghang kay tag mga resibo sa gipanghatag mga blessings, di ba? Atong pangpicturean ang atong kuan ang mga blessings nato nga atong nadawat. Pero of course we do not do that nga manghatag ta, di nato na batasan nga magpicture ta kay nang hatag ta. Pero atong timan-an o atong hinumduman nga it is more blessed to give than to receive. Happiness is based on living generously. So muna itong topic karon, generous living. O sa may benefit kung generous ka? Actually, dili na to ma-translate into one word sa Cebuano ang word nga generous. Ang atong lang nahibaluan is generous means manggihatagon. Pero actually, daghang manggihatagon pero dili generous. It is about the liberality, ang kalabang kadagaya o freeness sa imo ang paghatag. Na ay muhatag kay napugos. Na ay mihatag pero kanang pinugnan o kanabang gitipid, murag ana ba? Gitihik. But generous is not only about giving, it is about the freeness, the liberality, ang kadagayaon sa paghatag. It is the character, it is the attitude that goes with giving. Proverbs 11:25, nindot kayo ang gisulti sa Bible. The liberal soul, ang manghihatagon nga kalag shall be made fat. It means buhongon siya sa Ginoo. Kada bang nasabtan ba tong word nga buhong? Kasi nakasabot ang word nga buhong sa Cebuano na nabuhong na ko ana. Kasi wa kasabot, honestly. Actually, mga laglom na siya kalabang sobra pas tagbaw. Kalabang natagbaw na ko ana, nabuhong ko. The liberal soul shall be made fat. Tagbahon siya sa Ginoo, and he that watereth shall be watered also himself. Now remember, it is the law of God. What ye sow, ye shall reap. Then ang balaod sa Ginoo ra ba kay kung unsa imong gipugas mo imong anihon, then ang pag-ani ang imong anihon labaw pa sa imong gipugas. That is the law of nature. Kisa man sa inyo nato dinhi nga nagtanom og usa ka liso nya atong gi-harvest, usa ra pod ka liso. Kanang manggaha isa ra gyud ka liso gikan. Pero pila ka buok bukag na atong na-harvest ana nga mangga. So the same with all things. Mga maanindot nga mga butang ba o mga bati nga mga butang, mubalik ginato na nga pinilo-pilo mo nang ang problema,
nga atong gipugas, mubalik nato na hilabihan kadaghang problema. Pero ang kaayuhan nga atong gipugas, mubalik po na nganhi ka nato nga pinilo-pilo nga kaayuhan. Generosity or liberality is always related to giving. So ang kaning generosity or liberality, related yun na siya sa giving. Ug ingon nga mga Kristohanon, di gid nato kalimtan nga una sa tanan atong Dios hilabihan ka manggihatagon. I think muna siya ang pinakanindot nga translation sa liberality or generosity, hilabihan ka manggihatagon o manggihatagon sa hilabihan. Walay tihik. God is liberal. The doctrine of giving sa ato ang articles of faith naagid na siya. Because giving is always related to ministries. Napundar na nga principle sa giving, dili kay gusto tagkwarta, kundi napundar na siya sa atong pagsabot unsa ang Dios. The way you understand God will affect your liberality in life. Not in doctrine, not in principles, kundi liberality in giving. We must always understand that we give because God, first of all, gave liberally. Sa walay pagtihik-tihik. In what areas nga liberal ang Dios? So, mo ni ang mga breakdown, dili ni siya exhaustive. Pero in terms of salvation, wala ming tihik ang Dios na hika nato. Dili installment nga buhata sa ni, then makabuhat ka ni, sunod makabuhat ka ni. Then in fact, the only way nga maluwas ang tao, God has to give up His only begotten Son. Now that's liberal giving. Wa namang gilaing makasatisfy sa iya ang kapungot. Gawa sa kamatayon sa iyang bugtong anak nga walay sala. Muna giingon nga, kauno na lang nimo, imo pang gihungit sa uban. Isusubo mo na nga eh. Iaalok mo pa sa iba. So for always the core, I believe that John 3:16 is the very core of our Christianity, our relationship with God. Without God giving, we can never be saved. Di man nina, amen, napamo diya. Without God giving, ambot. Ang iyang gugma nga giprofess nga nahigugma siya sa kalibutan, without this giving, dili mapamatud-an nga nahigugma siya. Without giving, His omnipotence, His omniscience is useless. Para sa tua. I mean, dili ta katilaw, ana. I mean, so what? Impierno mangyapon ta paingon, bisan pag gamhanan siya. Impierno mangyapon ta paingon, bisan pag nag-ingon siya nga nahigugma siya. Without giving. So in terms of salvation, God is so liberal. In terms of His grace, the Bible says, ingon sa 1 Timothy 1:14, and the grace of our Lord was exceeding abundant. Now, God is gracious to all. Pero we want this exceeding abundant, and if you will realize, nga ang 1 Timothy, gi-breakdown niya ang rason o ang pamaagi nga ma-maximize na to ang grasya sa Dios. An exceeding abundant grace, posible lang na nga maangko nato. I'm talking about exceeding ha, hingapin nga abundansya, grabe, exceeding abundant. That is double positive nga. Hingapin na gid na nga grasya. Now, bisan pag wala ming tuo ang tao, gracious na gid ang Dios. Ang Bible nagsulti
Nga wa pa ta nahigugma sa Dios, namatay siya alang kanato bisan pag naapata diya sa sala. That He died for all. Nga samtang that while we were yet sinners, in Romans 5:8. So, to unlock this exceeding abundant grace, we must have faith and continue in love. Gugma. Di man ta kaingon nga higugma ta sa Dios niya, wa tay gugma sa tong isig ka tawo. Makiha man ta sa Ginoo, nahigugma ka sa Ginoo nga wa nimo nakita. Nya wa ka nahigugma sa imo ang igsuon nga imo rang tapad. So when we understand God, we understand that God, in terms of grace, di lang kay grasya kundi hingapin nga grasya. And we want that. Tanang tao na grasya. Pero kung kung kita Kristohanon, pariharatag grasya nga nadawatan sa mga dili magtotoo. Now there's something wrong with our faith and with our love. Do you believe? Sila naiinitan, kita nainitan. Sila gipakaon, kita nakakaon. Sila nakapahumag eskwela, sila mga anak, kita makapahumag eskwela. Ang problema pag yun, sila nakapahumag eskwela, sila mga anak, kita naglisod. Maayos lang kahintang, kita ambot lang. Numingon tag grabing grasya sa Ginoo. Now, we want to share, we want to measure the grace of God always in kanabang spiritual aspects. Di ko dato lagi sa mga butang, pero dato ko sa Ginoo. Pero nga naman laging sila gahilak, kita labaw patang mihilak sa mga problema. I mean, you know where I'm going with this. But God is gracious in His grace. We only need faith and love. Klaro maganda, with. Grace is abundant with faith and love. Then in terms of all things, ako lang all things, kay lisod kayo na itong i-breakdown. Charge them, ingon sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Charge them that are rich in this world that they be not high-minded nor trust in uncertain riches, but in the living God. Who is this living God? Who giveth us all things, richly all things, to enjoy. So dili day nato pwede nga mapugngan ang Dios sa tanang butang nga pwede nato nga ma-enjoy. God is, kita gani mga ginikanan, we give our children lavish gifts, bisan pag di na nila gikinahanglan, but we want to give them. Now God will give us what we need. And sometimes gani ginaaway pa nato na eh. Ato pa nang kuan kalang needs nato. Pero when God is pleased with us, dili lagi kinahanglan pa nga magligid-ligid ka diha. God will give us richly all things to enjoy kung unas tanan, siyempre, na-glorify siya sa iyang atong faith o na-glorify siya sa atong love, as 1 Timothy 1:14 says. Galingon siya sa Romans 8:32, do you believe this? Siya nga wala niya gihikaw ang iyang kagulingong anak, apan mitugyan kaniya alang kanatong tanan. How shall He not, kung ato pa ng laing pagka-statement, dili ba niya ihatag ang mga butang nga di mangani makaluwas nato? How shall He not with Christ also freely give us all things? This is a very, very profound statement nga every Christian must believe that we have a God who is gracious. Dili siya tihik. Ang nakapugong lang niya ang atong pagtuo. Ang di lang nato ma-enjoy ang tanang kay minus batas pagtuo. Then ang atong gugma. Lord, naigugma mo ko nimo. Remember Peter? 3 times siya gipangutanan, lavish thou me, pero ang tubag sa Ginoo, prove it. It means minister to my people.
So you cannot prove God o we cannot prove, di nato mapribahan o mapamatudan atong gugma sa Ginoo kung dili ta muhigugma sa atong isig katao. Going to church is loving people. We show our respect to the people of God by coming to church. We show our respect to people by dressing properly. Ngano magdisinti mangita nga, naraman ta sa syudad, bahalag mag-short sa taoy dili oy. That is a respect for people. Wato kag office of the mayor, di ka pasulon kung nakasandok ka, di ka kapasulog government agencies kung nakatsinilas kag naka-shorts ra ka. Why? That is a respect for people. Unang kumugawas ka, mo nang nagsinina tagtarong because we respect people. Kung di na magani ka karespeto sa imong kaugalingon, ipakita nimo imong kigol. Pagrespeto na lang sa imong kaatbang. Napamuli ha? This is how God works in our life. The Bible says in 2 Peter chapter 1 verse 3, according as his divine power hath given us unto us all things that pertain unto life and godliness. When it comes to daily life, di ta kaakusar sa Ginoo nga, Lord, gipasagdan man ko nimo. Wala oy. I have given you all things that you need para mabuhi ka. Then when it comes to godliness, dili tungo kay nagdako kag environment nga daotan pug ka. Of course, it's a great struggle kung way nagtudlo nato, but we can always learn. Napamudya? O, nagtungok ng uban ninyo. We can always learn. Nawagi, nagtudlo na ko ni may pamatasan. Ay sa kadyot, ngano kabalo makag naay pamatasan, naay maayong pamatasan. Kay kabalo kag usay bati nga pamatasan. Kay kabalo man day kag naay maayong pamatasan, mo tay imong buhaton, bahala way nagtudlo nimo. Knowing that there is a good behavior is, in fact, dili mag-excuse nato. Nganong bati tagbatasan. Wa mo giginikanan nga disiplina nako mo nang ingani ko. O disiplina imo kag lingon kabalo na maday kag unsay ba maayo ko say dili. Kuha ko ninyo napamudya. May buntag. Padayon ta. Because of God's liberality, we must also be liberal in every aspect sa atong kinabuhi because we reflect God's nature. We reflect God's character. And the very basic of God's character is liberality. That is the essence of love because God is love. And the very essence, ang kinauyukan yun sa love is liberality. Di siya tihik. Kahit ilang tinik, kaya kong tapakan. Muna gikantang Sharon. Upang ang landas mo'y masundan. Tungo sa iyang gugma, bahalag, mutunog siya pila ka. Tunok diha, tabukon mo nang iyon. Kaya na kong tabukon ang pila ka suba, languyon ang pila ka dagat, latason ang pila ka lasang, katkaton ang pila ka bukid. Pastilan kanya kong gugma, mure akong ikamatay. We must be liberal in what? In terms of our praise. Di ta mag-take sa itong pagdaig sa Ginoo, sa pagpasalamat sa Ginoo. Hebrews 13:15, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God. Conveniently, or at your convenience. Tan-awon ra nako, pastor. Nakaingon ra ka ana, pastor nga, daigo ng Ginoo, wa man ka sa kong kahimtang. Dili man na siya mahitungod sa unsay kahimtang namo o kahimtang nato. Mahitungod na siya sa atong pagsabot sa Dios nga mooy nagbuhat ug hatag og mga dagkong butang sa atong kinabuhi nga na-appreciate nato. Remember, ang pagdaig o ang pagsimba sa Dios is a personal thing. Dili nimo pwede isandig o itandi sa uban. Ay man mo, kaya wak mo'y problema.
Mao man ginang daghang pa-victim nga kuan, pa-victim nga sa tawag ana nga attitude. Ako ani dinhi daghang kay kog problema. Na ingon sayon ron yung rejoice in the Lord always. Now I'm not saying it's easy. Mangutana ko, sayon ba alang kaniya ang mamatay para kanato? Of course not. But para mahimaya lang gid ang Dios, iyang gibuhat. Sacrifice of praise is not always easy. Kanus ani mahitabo ning sacrifice of praise? When you are in deep pain. Sakripisyo gani di gid lami. How can you praise God sacrificially? The only way we can praise God sacrificially is when we are in deep pain. We do it anyway. Lord, lalaygon gyapon ka. Bisa nagtulo ng luha. Di ta magtihik-tihik sa tong pagdayeg sa Ginoo. Amen. Psalm, gali ingon sa Psalm 84 verse 10. Murag may laktaw ko. In terms of time. Sa tong panahon, because giving is not only about tithes and offerings. Ang atong panahon nga gigahin para sa pagbasa sa Bible, sa pag-awit, sa pakigstorya niya, diya sa pag-ampo, panahon sa church. Moabuta alas 10 na, yan mo reklamo kung di pa mubuhig alas 10:30. Ingon ko siya, but seek ye first. Kanang word nga first, that is priority. And priority means time. Do you agree? Di ka kahingog nga priority man kanako pero wa kay panahon. Priority means time. Seek ye first. Gali, si David nakasabot ani, mo nang ingon siya o si Asaph, I believe. Psalm 84 verse 10. For a day in thy courts is better than 1,000 days. A day. Pastilan mayor. Wa paganita kahatag isa ka adlaw sa Ginoo diha sa simbahan. Mi-surrender na ta. Reklamo na ta. Grabe po ka. Kung aning simbahan na pabalik kung kita gahapon. Pero kusukay na mo kotog sa Matthew 6:33. For a day in thy courts. What do you mean by day? Time. Time. Uyon mo? Ayaw pagtihik-tihik sa imong oras sa Ginoo. Ayaw pagtihik-tihik. Abot pasabot pastor, sige lang kitag simba, dili. Bahin mo na. You do not only serve God by directly praying, praising to Him. We serve God through ministries. Sa imong trabaho, sa imong pag-alagad sa imong isig katao, sa imo ang pag-atiman sa imo ang kaugalingon, sa imong pag-atiman sa imo ang pamilya, sa imong igsuon, sa imong pag-umangkon, sa imong isig katao. Entonces, dili lang kay pastor ang pwede pukawon o kadlawon. Dapat tanang Kristohanon nga nahigugma sa Dios na ay panahon ug naagyoy higayon nga iyag yung ihatag nga bahalag usang orasa sa adlaw kung mo'y ikaalagad niya sa iyang isig katao, iyang ihatag ka na. Kay di ta mo tihik og panahon kay para man na sa Dios. Sometimes itong nahon na, ay pastor gud siya, dapat mapukaw siya alas 2. Ya ako, di mo ko pastor, mureklamo kong dahil manuktok kay magpatabang. I hope nasabta na ito nga aspect. Napamuli ha? In terms of our whole being, ako lang gi-generalize. Number 4. Together read, and thou shalt
Get together. Basa. With all your being. Unsa man ang being? What are the three things that consist sa imong pagkatao? Unsa man? Ang imong intellect. Ang imong intellect ba nagamit na siya para sa ikaayo sa imong isig katao? Ang atong intellect ba napuno ba na siya sa mga productive nga mga kahibalo? Dili lang kay nakabalo tagdaghang kabuang. Tanang imong pagkat-on sa pag-eskwela, sa pagtuon sa Sunday school, sa pagbasag Bible, imong gidayeg ang Dios sa imong intellect. Napa mo diha? Mutuo mo sa dili, ang pagtuo is an intellectual thing. Usa ka intellectual nga butang ang pagtuo. Dili na pagbati ang pagtuo, intellectual na. Kaya nga naman, nga nung may tuo man ka kung wa ka kasabot. Usa ng word nga sabot, intellect. May buntag. Munang atong gitun-an ang Dios para mas makasabot pagita unsa siya ug unsa siya unsaon nato pag-explain ngadto sa uban nganong mao ni ngadto ang gituohan. Faith is always an intellectual thing. Whole being, unsa pay na sa imong being? Intellect, emotion. Inubanan sa pagbati. I love you. Di gyud ka lami-lami. Nalipay kay ko nga naa ka. Wag gyud ka lami-lami. Do you think God is pleased? Now, I am not judging anyone here. Pero do you think God is pleased atong kinantahan nga sa atong panagway palangdaan di mabless ang mutan-aw nimo ang kalag ko na may kahayag na. Well, for heaven's sake, we are here to bless one another. Munang ipakita na to. Maningkamot ang hamusmile ta, maningkamot ang madasigon tas pag-awit. Now, this is the Pentecostal thing. Kaya nagsulti ko ng Ginoo diha. With all thy soul. Tibo kalag nimo. Nya nay tihik-tihik nimo diha. Nya kung mulamano ka, tutuki ang gitan ang imong gilamano. Dayon smile. I am teaching, binata man na pastor, ay natural. Mas may pangbata kay natudluan. With all thy heart, with all thy soul, with all thy might. Now, ang atong worship, inubanan po sa pagpugong. Di mapupwede nga magligid-ligid din kay, ay, nalipay ko. No, I'm not saying that. Pero ihatag ang imong pinaka-best nga pagdaig sa Ginoo. Bless the Lord, O my soul. Gitudluan niya iyang kaugalingon. Wait, karon mo simba ka ha, kantag tarong. Naakay utang, naakay anong utang mong ginugawa sa kong baba? Pareha manggutagon na utang. Naakay problema, naay nang libak nimo, naay di ganahan nimo, nya nakabalo ka kay gisultihan ka. Unsa may buhaton nimo, magyaka ka diha sa kighilak. Turn your pain into blessings. Kay diha malipay ang Ginoo nga kung malipay la ang Dios bisan nasakitan ta, lipayon ta niya. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Usamang na all that is within you, your intellect, your emotion, and your will. Sa kinabubuton, inubanan sa kaugulingong kabubuton Ginoo, minganhi ko, mukanta ko, muhatag ko, musimba ko, mubasa ko, muampo ko, alagaran ako kung isig katao. When we go out from here, mualagad tas itong isig katao sa itong silingan. Ang simpleng paghatag og sudan sa silingan para makonect nimo ang imong relasyon niya o ma-strengthen buhata. Ang simpleng
hatag og ikatabang nga bisan gamay sa mga nanginahanglanon. Atong buhaton na atay panginahanglanon. Pero kung para matagbo na gikinahanglan mo tabang sa punta sa uban. In terms of our income, honor the Lord with thy substance. Substance ay makabtangan. Honori siya. And with the first fruit of all thine increase. Daghang di ganahan ani nga mga rightly dividing the word nga grupo. But Proverbs transcends all time. It means wala siya gipili Old Testament bag New Testament ang Proverbs. You honor the Lord with thy substance. Sa imong cellphone, na-honor ba ang Ginoo? Substance man na. Na-honor ba ang Ginoo sa imong cellphone? Sa imo ang tablet, sa imo ang sakyanan, sa imong motor, sa imo ang antipara. Dako kay tagastog antipara pero di magamit sa pagbasa sa Bible. Di na ko malimtan ang testimony ni Pastor Joey sa dihang siya kuan sa iyang murag nagpapasta ba to siya o nagpahinlo o gipasta siya dahil giapil og hinlo ang iya ang ngipon kay libre pag yun kay member nila ang dentist. Ingon siya nga, Lord, thank you ha, nindot na kay kog ngipon. And the only way nga ma-honor ka nako ni is ang una niyang gibuhat paggawa sa clinic sa dentist nang witness siya. With all the sweetest smile kuno kay para siyempre para asa man ning nindot nga ngipon para mo smile. Para mahimaya ang Ginoo. Napapustiso ka, nya di ka ganahan mo kang tagtarong. Maglethod mo tapasong kay mulagpot. Pero the Bible says, honor the Lord with thy substance. Muna natay giving, natay tithes and offerings. We believe in tithes and offerings. Then kung ang usa ng increase, Pastor, all thine increase. Kung naa kay income na kay increase, ang first nga increase, imong ihatag sa Ginoo. 1,000 imo ang sweldo, then gi-increasean kag 500, so na kayo 1,500. Well, nindot kay na kung ma-honor ang Ginoo kaysa, uy, nakoy increase, librehon tika. Mas may pang tao, nakakaon. Ang first nga 500, di niya gastuhon, iyag yung ihatag sa Ginoo. O, ganyan nga, tanang 500, ang first increase naman na. There are keywords from the Bible. Here, mupaspas na ta. The word believes or believer or believing is used 275 times. The word praise or prayer or praying is used 371 times. Gi-appeal na ko na because you cannot pray without giving your time, your effort. Imong kusog. The word love, lover, loves, or loving in the King James Bible is 714 times. Unang nabilar kong inihap. Bitaw, ako lang gigamitan o software. But the word giving or give is used 2,162 times. So what do you mean? Love is an important thing. Giving is an important thing. Prayer is an important thing. But you cannot do all this without giving. Walay ming uyon. Muuyon ba ta nga ang gugma importante? Say amen. Muuyon ka ba nga ang pag-ampo importante? Muuyon ka ba nga ang sa patong atong hisgutan dito sa ning mga kuan din ni prayer is importante, believing is importante. But you cannot do all this. Di nato ni mabuhat kung di ta muhatag. Makaampo ka kung wa kay panahon? Makaampo ba ka kung di ka muhatag og effort? Di ka pwede mo higugma kung di ka muhatag. You can give without loving, but you cannot love without giving.
Munang giving is an important doctrine. 2,162 times. Grabe no. Give, and it shall be given. Dili ni hangyo sa Ginoo, sugo ni. Give. This is my law. You want to receive, then give. But ang nakanindot lang is, you receive more than what you give. Siya nga mawad-an sa iyang kinabuhi para kanako, makakaplag ni ini. You will find life. Kadayon ta. So what do we get back? Morning tao, unsa may makuha nako? Unsa may ROI nako? God knows that. Muna ang Ginoo bright kay siya. What do we get back in return when we give? There are 7 benefits, just quickly. Number 1, giving makes us more like God. The more we give, the more we conform ourselves to be in the image of God. It is the very nature of God to give. Nakakita mo anang reel sa Facebook, nagipangutanan niya ang ChatGPT. If you are to choose a religion, which religion would you choose? Ang gitubag ni ChatGPT, kumupili manggani ako lang binisayon. Kumupili lang manggani ko og religion, I would choose Christianity. Because Christianity worships a God who gives so that man can go to him. Not like other religion that you have to give in order to approach the God. Mismo ang computer, nasaya ang AI. Giving makes me more like God. Because God gave. Remember John 3:16. For God so loved the world that He gave. He gave His only begotten Son. Dili na pwede lang katon sa itong pagkatao ang John 3:16. That is the very essence of our Christianity. Muna'y kauyukan. In fact, many preachers would consider John 3:16 as the very heart of the Scripture. Giving makes us like God. Giving helps us evaluate the true state of our heart. Diya nato ma-evaluate kung unsay status ato ang kasing-kasing kung materialistic na magikayo ta. We are so attached with material things kay mabalaka taglawad-an ta. Huy kasayang. Huy kasayang. Daghang Kristohanon nga wa niya nakita nga ang pag-anhi sa simbahan dili sayang nga panahon. Kaya ang gusto nato kay ang gusto nato nga ang kamatuoran mudritso sa ato ang tiyan. Unya, mabusog ko kung sige kog simba. Makakwarta ko kung sige kog simba. Mo man ay hunahuna, o sa may makuha nato. So kung sayang para nimo ang paghatag sa imong panahon dinhi sa simbahan, then wala gyud kan diyan nimo makita nga ang atong kasing-kasing nabugkos sa kalibutan o nabugkos sa ato ang kagulingong comfort. Kapoy na magubalik hapon, pastor. Daghang ingon na magukoy exam ugma, pastor. We cannot serve God and mammon at the same time. Giving helps me evaluate the true state of my heart. For where your treasure is, tuapod imong kasing-kasing. Kay tuwa imong kasing-kasing, tuwa imong presensya, tuwa imong panahon, tuwa imong effort. Kitang mga lalaki, kasabot yung kita, ana. The moment that we fell in love with our wife before, atong effort, atong panahon, atong income, ang atong intellect, atong emotion, atong will, tuwa sa iya na sentro, kay tuwa man atong kasing-kasing, kay tuwa man atong gugma niya. Can you relate? So kung atong gugma na sa Ginoo, atong kasing-kasing, tuwa sa iya,
Atong panahon, tanan, to saya, nakafocus. Then it's easy for us nga makabalik tag Wednesdays, makabalik tag Sundays. May buntag. Examine yourselves whether ye be in the faith. Dili pwede nga pugson ka. Ikaw mo examine sa imong kagalingon, ginamit ang kamatuoran sa Bible. Naabakos pagtuo. I want to prove my own self. I'm doing this not to prove myself to you. Wala ko nag-sacrificious ministry para ma-prove na ako nga faithful ko para sa inyo. Ano? I need it to prove myself that I really love God. Prove your own selves. No, ye not your own selves. How that Jesus Christ is in you? Gawas kun di taluwas. Yang people, dili kawadon sa imo ako mobalik kag hapon. Muapil kag yang people's program, di nakawadon. It's all worth it. Giving is a victory over materialism. Charge them that are rich, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Wow. Dili daotan makabaton tag mga butang. Kay gidesign na sa Dios para ma-enjoy ta. Pero pwede gyapon ta malipayon bisan wala ng mga butanga. Kay naatay relasyon sa Dios. Muna'y pinaka-basic. Mahalago ako'y barkada. As long as I have God. Now, lahi na po na wa kay barkada, kay bati tagbatasan, lahi na po na. Kailangan mo evaluate tang, ano po ganahan ako, Lord, oy? Bati ba kong batasan? Pero kung dito sila ganahan because of our truthfulness, our honesty, our faithfulness in God is sila ganahan nato, then so be it. Muna ibut pasabot. Munang, we may be alone, but not necessarily, dili gikinahanglan nga lonely ka. O sa may gusto sa Ginoo para makabato, kay nakabato naman ka ni verse 18, the Bible says, that they do good, that they be rich in what? Good works. Ug kanang good works is in relation with other people. Di man ta pwede makaalaga sa Ginoo directly, kay di man ta kita niya, di ta kahatag sa tong tithes niya, sa tong offerings niya. Di nato siya pwede bantayan. Ingos Jesus Christ, kung inyo ning gibuhat sa pinaka-list of this, nga maghatag ka sa nauhaw, nagbisita ka sa napriso, imo nang gibuhat para nako. Ingon na sila nga, kanus aman mi, kanus aman ka napriso, Lord, kanus aman ka giuhaw, kanus aman ka gigutom, kanus aman ka nga nahubo, nga among gisininaan. Ingon Jesus Christ, kung imo ning buhaton sa inyong isig kataw, in the list of this, bisan pas pinakaminos ani, it means wala kay gitanaw nga ay mong alagaran. Usahay kita mamili tag kisay ato ang tabangan. We are all guilty of that. And we should come terms with God with that. Ready to distribute, willing to communicate. You know what you communicate means sa Bible? Hatag. 19. In doing so, laying up in store for themselves a good foundation sa umaabot ng mga panahon. Good foundation. Nagatiman kag bata karon, imo nang giatiman imong mga bata sa Sunday school, pagka wa ta kabalo 10 years from now, 20 years from now, mahimo ng department head sa mga agencies nga din asa ta gikinahanglan makagitagtabang. Hala na ako ang maestro. Hala na ako ang maestra mo gini nagtudlo nako. Bata pa ko. We may not bring them to the church, or di nato sila pwede madala sa church maybe. But we have established a relationship that is a foundation against time to come.
Maitag relasyon sa mga anak, di ta mabalaka sa tong katiguangon, kay nay mo bantay na to. Dili ta pasapasahan. Ikaw na po, doy. Ganun nga na, kay basin mangtas kay ta sa tong pagkaginikanan. Napamulya. Number 4, giving strengthens our faith. Giving strengthens our faith. Clark. Malachi 3:10, the Bible says, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house." Do you realize that tithing is an act of faith? Even giving is an act of faith. Sa panahon sa Israel sa una, ang Ginoo gyud nagunit sa dagan sa kapanahonan. Maingon siya diha, kung faithful lang mo nako, akong ihatag ang gikinahanglan ninyong panahon sa ulan. Naiduha ka klase nga ulan for sowing, kay pagtagtanom na mo nang yanang paulanan para mahumok ang yuta or dali lang mo tubo ang mga tanom. Dayon, hapit na ang harvest, iya gyapon paulanan para mas bubuswak pagyud ang harvest, dili masiyot ang mga bunga sa ilaang pananom. Munang the former and the latter rain, kisay nakabasaan as Bible. The former and the latter rain. Ang Israel, wala kayo na sila'y mga water tables nga natago sa ubos. If you can read in book of Deuteronomy, siya nga, I will give you rain, aron na amoy spring. Pero kay may undang naman sila, ang Ginoo po may panalangin nila. Giving is an act of faith. Ingon siya, prove me. Prove me now, herewith, saith the Lord of hosts. Di ba nako ablihan ang mga ganghaan, mga bintana sa langit, and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. We want blessing, we give. Amen. Number 5, usapay imo ang maani kung maghatag ka. Di lang kay kwarta ha, kundi panahon kusog para sa Ginoo. Giving is an investment for eternity. Lay not up for yourselves treasures on earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Now, kani nga eternity, mahitungod ni siya sa millennial kingdom, where diha ihatag sa Ginoo sa panahon nga ma-enjoy nato ang atong faithfulness. Remember ang akong lesson sa una nga, during sa millennial kingdom, diha katagaan og power to reign with Christ, sumala sa imong faithfulness samtang naapas kalibutan. Our glory nagdepende siya on how we suffer now. Ay, basta langit, pastor, okay kay na. I would think twice. Why problema, langit ang tanan, pero pag-abos millennial kingdom, for 1,000 years, ma-enjoy nimo ang imong gipundar karon sa atong lifetime. Diha ta mo ani. Kaya na may judgment sa works nato. Nya para sa asa man ang crowns. That is a symbol of authority, because the Bible says we reign with Christ. Romans chapter 8, we don't have time. Ingon siya nga, anak ta sa Dios and joint heirs with Christ. We are heirs of God and joint heirs with Christ, if so be, kun we suffer with Him. No, kung sa atong lifetime karon puros lang tahayahay, wag ko nahayahay, pastor. Wa ka nahayahay, pero wala po'y labot ang Ginoo sa imo ang mga bugno sa kinabuhi. God is not glorified in our pains and in our sacrifices. Then how can He give us a reward in eternity, in the millennial kingdom? I hope nga mo sink in na siya nga kamatuoran. Napamudiha. Ang imong gihilak-hilakan karon, imong gihagu-haguan karon, gigastuhan, maani lang nimo og taman sa imong kamatayon. Na wata kabalo ugma.
And maybe this will be my last Sunday school. That's the reality of life. Timothy chapter 6, verse 18 to 19. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Itabagdugay, number 6. Another blessing will give us, giving will bless us in return. We always believe that. Di gid na mawala sa prinsipyo sa Dios. Mismo ang kinaiyahan nagtudlo ana. It is by nature. I have shewed thee you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Clark. PC kay ka Clark. We always believe in the Bible that it's more blessed to give than to receive. Nya ayaw po paningil dayon, o kay pangita dayon, kay ang liso bito, mo take time pa man siya. May munggos nga pagkaugma tubo dayon. Nabi sa pamagaling mo tubo na pagkaugma, di gyapon nato na ma-harvest, gawas kung magtawgi ka. Proverbs 22 verse 9. He that hath a bountiful eye shall be blessed. Therefore, giving is about observation. Nabantayan ninyo, ang tao nga dili manggihatagon, dili makabantay sa panginahanglanon sa uban. Way paki. Gilabyan raman. We must always have a bountiful eye. For he giveth of his bread to the poor. It means you observe kisay nanginahanglan, asa ka pwede makatabang. Dili pwede nga ikaw ray pwede, wag sila kakita nako. Grabe gud, wag sila kakita nako. Ikaw nakakita ka sa imong pwede matabang. Kay bisan unsa nato panghinanglan naa sa pagkapangilahanglanon, naa gyud tay matabang ug naa tay pwedeng tabangan. Blessings make us happy. And there are two types of persons in the world, the givers and the takers. Narada din eh. Of course, we are takers sa mga blessings nga sa Ginoo. Pero mas gusto ta nga mas giver ta kaysa taker. Di man pud pwede nga di ta mudawat. We can only give kung nakadawat tag blessing sa Dios. We are blessed to be a blessing. Kung tanaw nimo ang Chronicles, nalipay sila for they offered willingly. Therefore, willing giving is the only way that you will enjoy giving. Kung pinugos, ay na lang, kay di ka malipayon. Because with perfect heart, they offered willingly to the Lord. You want to be happy? Give willingly. And the last, giving brings order to our life and finances. Kaysa dihang magsugod na tagtabang sa uban og hatag sa itong panahon, magsugod na mapunta yung tagtanaw sa itong mga schedules. Di pa ta pwede nga magpuyo nga baliwala na lang o kadabang kesera-sera o whatever may be. Ay sa kadyot ha, sa dihang muhatag na kag panahon, magsugod na sa kagtanaw o sa may schedule nako. Nakuha ninyo? Malay benefit. Karon kay gicommit man nimo imong gulingon og Sunday, nagsugod na kag-adjust sa imo ang trabaho unon Monday to Saturday para maka-Sunday ka diri. Nagsugod na makag-tithes and offerings, magsugod na po kag lingkod, pila mag-income nako be. Kay di makakakuha 10% sa butang nga wa ka kabalog pila. So dili ka pwede mag-tithe sa mga butang lang nga ay 20 na lang na diha oy. Kaya ang 10% gikan man na sa imong gross income. So you begin to set orders imong life.
Karon, gusto pa man gyud ko muhatag aside sa 10% nga ako nang nauli sa Ginoo. Dili hatag hauli. Asa may pwede na akong isakripisyo aning akong budget para makahatag ko sa misyon. So nakita na nimo, mas makita na nimo sa papel, ay mao day nilinhi mo nang dako kay kog budget mo naging ni Pastor Paul, akong gikwenta kar 79 pesos kada adlaw sa isa ka tuig, 27,000. Na-shock siya, 27,000. Sa isa ka adlaw nga 79 nga kape. So lahi ko na to, sa load lang. Gamay ra 30. You bring order. Commitments bring order. Kay kabalo naman ta mo pahimutang, asa na to siya ibutang sa ato ang schedules. Asa may mas mo effort ta, kanos ata manglaba, kanos ata magluto, kanos ata ni mga butanga. Ang manggihatagon nga tao, ordered ang iyang life. Kay kabalo siya, usay pwede buyan, usay pwede nga dili buyan. So mas makamaximize siya sa blessing sa Ginoo. You want orders sa imong kinabuhi, start giving. Your time, your everything, intellect. Gusto man ka ma-bright, dili ba bright. Gusto man ka manggialamon, gusto man ta nga daghag kahibalo. Di mo basa ta, magkatunta mo, apil tag mga seminar. Nya di na pwede kung way order. Muhatag manggikag panahon. Schedule. Schedule is order. Ang Ginoo naa siya order. Na siya schedule. Kanusaan niya ibuhaton ang unsa nga adlaw. Gibuhat niya ang tao sa katapusan kay ordered naman ang tanang gikinahanglan sa tao mo nang panahon na nga maghimo siya tao para mabuhi ang tao. You could just imagine nga day 1 siya gibuhat, naglangoy-langoy si naglangoy-langoy sa Adan. Manindog ta, let's pray. Father, thank you Lord for giving us the benefits of giving. We are the beneficiary of your giving. We are the beneficiary of your liberality. Help us, Lord, to be beneficial to others also. We pray that as you continue this morning, ikaw mo'y mapadayog kahimaya, ikaw mapadayon o kabayaw sa kataliwala sa imong mga kanakan. In Jesus' name, Amen.